Inamin po ni Justin Brownlee na puso ang nagpanalo sa kanila versus China. Si Coach Tim Cone, sinabing milagro po ang panalong ito ng Gilas Pilipinas. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Nasa finals na po ang Gilas Pilipinas habang dumapa ang China. Parang isang himala, di ba? Kasi ilang araw lang ang preparation ng Gilas. Ano nga ba nangyari sa simula ng journey ng Gilas Pilipinas? Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa report ni Julius Manicad sa kanyang official Twitter or X account mula sa Daily Tribune. Kinailangan naming mag-scramble para makabuo lang ng kupunan. Tapos, nagkaroon pa kami ng hindi pagkakaintindihan pagdating sa pagpili ng players. Nagkaroon lang din kami ng 12 araw na preparation at nung ando na kami sa kalagitnaan, kinailangan pa naming palitan ng halos kalahati ng kupunan. Ganun po katindi ang pinagdaanan ng Gilas Pilipinas bago nila narating ang finals ng Asian Games. Kung tutuusin sobra-sobra ang achievement na to kasi hindi talaga sila prepared hindi handa. Imagine, 12 days wala atang maniniwala na 12 days lang po sila naganda kasi andun yung chemistry na mailap kuhanin ng isang kupunan para po mapaganda yung laro. Obviously, hindi biro pinagdaanan ito ng Gilas Pilipinas. Sa bakbakang naganap versus China, muling sinandala ng Gilas si Justin Brownlee na kumamada po ng 33 points. Kasama ni Justin si Scotty Thompson na kumamada ng 13 points. Si Junmar Pajardo na nagtala ng 8 points. Si CJ Perez na merong 8 points. Si Chris Newsome at Calvin Optana, nagtala po siya ng tig-4 na puntos. Merong dalawa si Ange Kwame at ang pinaka-crucial sa lahat, ang naging score ni Kevin Alas kung saan kumamada po siya ng 5 puntos mula ng tapikin ni Coach Tim Cone sa huling ilang minuto ng bakbakan papasok dito sa court. Kung si Justin Brownlee ang tatanungin natin, bakit gano'n na lang ang pinakita nilang tigas sa kabila ng bagsak na sila ng 20 points? Ano ang paliwanag niya tungkol dito? Tingnan po natin ang sinabi niya sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Si Coach Tim Cone, sinabi niya sa amin bago ang laro, kailangan namin gumawa ng isang bagay na espesyal para manalo sa laro na to. Isang espesyal na panalo to para sa amin. Grabe yung instruction ni Coach Tim Cone at masasabi po natin na isinapuso po nilang lahat yon, partikular po si Justin Brownlee. Natandaan niya talaga yung mensaheng yun ng kanyang coach. At totoo espesyal po yung panalong yun. Pero hindi lang para sa kanila, kundi para sa sambayan ng Pilipino, di ba? Ayaw natin bigyan ng kulay, pero minsan masasabi mo talaga na deserve talaga ng China yung ganon. Para iparating po sa kanila na hindi lahat ay pwedeng daanin sa pambubuli. Sorry, pero minsan nakakaimo kapag naalala mo yung ginagawa nila sa West Philippine Sea at sa ating mangingisda dito, di ba? Ano nga ba naging sandata ni Justin Brownlee at ng buong kupunan sa napaka-espesyal na panalong yun ng Gilas versus China? Tingnan natin ang sinabi niya sa report ni John Ballesteros sa One Sports. Pusong-puso, purong pusong Pilipino. Puso, yun ang pangunahing bagay na nagpabalik sa atin sa laro na to. Hindi talaga may tatago yung never say die attitude ni Justin na nakuha niya po sa Barangay Ginebra. Walang kaba nung tumira sa tres, parang sigurado niyang papasok ang lahat no? Pero kung makikita natin, parang isipin natin, patay tayo dyan. Pag hindi pumasok yan, yari tayo. Pero pumasok, no? Ganong kabigat. Parang milagro talaga yung nangyari. Kung espesyal kay Justin Brownlee ang panalong ito sa China, ano naman ang revelasyon ni Coach Tim Cone matapos manalo sa bakbakan? Ito po ang sinabi niya sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Nawala na ako ng pag-asa sa huling 30 or 23 seconds. Akala ko siguradong matatalo na sa larong yun Pero ang magandang balita, kahit nawalan ako ng pag-asa, hindi nawalan ng pag-asa yung mga players natin. Bumalik sila na lumalaban at nakikipagbakbakan. Kaya bigyan natin ng kredito sila, yung mga players natin. Napakagaling nila. Sa totoo lang, lahat ata ganun yung mentality ng mga huling seconds na katulad ni Coach Tim Cone. Hindi mo sila masisisi kasi kitang-kita na parang hindi talaga kakayanin. Pero yun nga, humirit si Justin. At doon na talaga natulala yung China. Lahat sila, mula sa players, si Yao Ming, at ang crowd na maingay habang nakalalamang po sila, tumahimik sila bigla. Sabi ko nga, Lord, salamat. Anong masasabi ni Coach Tim Cone sa panalong ito ng Gilas Pilipinas sa kabila ng katotohanan halos talo na sila sa China? Tingnan natin sinabi niya sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Isang himalayan para sa amin. Mukhang wala na kaming pag-asa, di ba? Pero proud talaga ako sa aming mga players sa patuloy ng pakikipaglaban at patuloy na laban at paghahanap ng paraan para makabalik. Siyempre, hindi namin ito magagawa
kung wala si Justin. Down na po tayo hanggang sa huling minuto. Nagkaroon na lang ng linaw matapos ibulsa ni Justin Brownlee yung huli niyang tres. Di ba? Sobrang init ang laban pero nanaig po talaga yung diplomasya kasi kahit paano, wala naging problema matapos ang tila iringan ni Chris Newsom at isang Chinese player. For sure na-observe niyo po yun, nakita niyo po yun. Dahil buhay na buhay ang pag-asa ng Gilas Pilipinas sa gintong medalya, ano ang nararamdaman ngayon ni Justin Brownlee? Ito pong sinabi niya sa report ni Delphine Juquino ng Rappler. Iba sa pakiramdam. Ang sarap lang sa pakiramdam na buhay pa at nakikipagbakbakan pa tayo para sa gintong medalya. Alam niya, iba talaga yung feeling. Kakaibang-kakaiba kasi hindi biro po yung pinagdaanan at patuloy na pinagdadaanan po ng Gilas sa ngayon. Nung laban sa Iran, lamang tayo ng 21 pero kalauna nahabol po nila. Muntik pa tayong matalo doon. At ang matindi doon, kahit nahabol nila yon, nanalo nga po tayo. Kumbaga hindi pa tayo bumibito sa pangarap sa kabila po na napakahirap na pinagdaanan bago tuloy ang nakalaro dito sa Asian Games. Mula umpisa, di ba? Ang hirap eh. Sa panalo ng Gilas kagabi versus China, saksi po ang coach nila na si Coach Alexander Sasa Dordovich na minsan niyang minaliit po ang Gilas. Ano nga ba ang sinabi niya noong 2019 matapos pulbusin ng Serbia na kanyang pinamumunuan ang ating kupunan? Ito po ang sinabi ni Coach Sasa Dordovich noong 2019 sa report ni Dodo Katakutan sa Spin.ph. Sa palagay ko, nagpakita kayo ng balanse at bilis pero malinaw na kulang kayo sa kalidad. At ang dalawang larong ito kabilang ang isa laban sa Italy ay ang resulta niyan. Yan po yung naging pahayag ni Coach Sasa Dordovich habang hawak niya ang Serbia noong 2019 kung saan natalo nga po tayo ng sobrang laking puntos. Ngayon, bumaliktad na po ang pangyayari. Actually, 2 beses na tayo nakabawi sa kanila. Parang sa tingin ko nakarma si Sasa Dordovich. Nung World Cup kasi, inilampaso ng Gilas ang China sa pangunguna po ni Jordan Clarkson. Ngayon, dito sa Asian Games, inilampaso muli ng Gilas ang China sa pangunguna ni Justin Brownlee. At ang masakit pa po dyan, sa mismong bahay po nila sa China nangyari yung lahat. So guys, maraming salamat.